Alright mga ka-scientists, good morning sa inyong lahat. Maraming po salamat sa patuloy pong pag-suporta, panonood ng aking YouTube channel. Ito po, ito na ang bago kong video na may kinalaman sa pag-maintain ng ating panlikod na preno, itong rear brake na drum brake ng ating pong Kiwi Icon. Mga ka-scientists, bago mo ma-access o makuha yung panlikod na gulong, kailangan nyo pong tanggalin itong muffler. Mapapansin nyo may mga tinanggal akong hose, yung Euro 3 standard na hose na regulator, tinanggal yan, at may bracket. Ayan, itatabi po natin yan mga ka-scientists. At ito, susunod naman, dahil wala tayong impact wrench, meron po man natin tatanggalin gamit ang cross wrench. Ipupukpukin natin ito. Mga ka-scientists, ingat lang sa pagpukpuk. Kailangan saktong sakit size ang gamitin mo para hindi bumilog, ka-scientists, ang nut. Alright, ayan na. Tanggal na mga ka-scientists. Mga ka-scientists, 8 months na simula nung nagpa-recap ako ng shoe brake ng ating Kiwi Icon. Mula noon, wala pa pong baklas o linis ang ating panlikod na gulong. Usually, dapat bang mga ganito, mga 3 to 4 months, dapat nililinis na ang preno para sa ating tinatawag na preventive maintenance. Pero dahil masyado tayong busy ka-scientist, kaya naman ng 8 months, wala naman siyang sintomas na may problema. Ayan, scientist, tinanggal ko na rin yung shoe brake. Ngayon, gamit ang tubig at sabon, mga scientist, lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga debris ng mga asbestos na galing sa ating brake pads. Kulay itim yan. Tubig at sabon ang ginagamit natin mga ka-scientists para maiwasan natin na ma-damage yung O-ring, mga seal na may gawa o made of rubber, para hindi natin magawang sirain ito kung mga chemical ang ating gagamitin. At saka malaking bagay pagka tubig at sabon, mas madali siyang banlawan, madaling tanggalin. Kung mapapansin nyo mga ka-scientists, maitim yung tumutulong tubig. Indikasyon talaga na marami ng build up ng asbestos o yung mga nalusaw naging powder na alikabok ng ating brake pads. Dinamay ko na rin mga ka-scientists yung mga hard to reach area, gaya nung pangilalim ng ating CVT, yung sa likod. Okay, next naman mga ka-scientists, itong pinaka drum ng ating brake, gamit ang steel wool, yung mga pangkaskas natin sa ating mga plato. Maganda kasi yan pang tanggal ng mga mancha na tumikit, mga putik na tumigas na at naging parang semento na sa loob. Kiskisin nyo lang yan ka-scientists. Saktong kiskis lang na matatanggal ninyo yung mga gaspang na parte nung pinaka-lining sa loob. At i-inspect nyo na rin mga scientists kung yung lining sa loob ay manipis na o may damage, lubog. Pero tinignan ko, wala naman. Mga scientists, nasa 49,000 kilometer na ang tinakbo ng ating gulong, stock na gulong ng brake natin. Okay, diretso naman tayo sa ating shoe pad. Ganon din, gamit ang isang steel wool na pangkiskis ng mga kaldero, ganyan, mga pangkiskis ng ating mga ginamit ko rin dito sa lining. Ang pagkiskis ito sakto lang mga ka-scientists, tanggalin nyo ng mga mancha na itim. Makikita nyo na may mga build up na mga itim yan, kaskasin nyo lang yan, dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan maupod ng gusto yan kasi
ayaw naman natin mabawasan ng gusto yung lining. Kung bago ka pa lang sa aking channel, Ka-Scientist, please subscribe, like, and share. At hit mo na rin ang notification button para sa mas maraming update, para ma-update ka sa panibagong video about Keyway Icon. Maraming salamat, Ka-Scientist. Ka-Scientist, ito pinatutuyo na natin, nagawa na nating linisin ang drum brake, ang brake pads, at itong pinaka-casing. Ngayon, ibabalik na natin, Ka-Scientist. Bago natin ibalik, lalagyan natin ng grasa, mga dapat lagyan. Dalawang klase ng thread na meron dito sa pinaka-ehe ng ating gulong. Una yung thread para sa hub, at yung thread para sa nut. Yung thread para sa hub, wag po na, yan lang po ang lalagyan natin ng grasa. Ang purpose niyan, Ka-Scientist, is para hindi mag-lock ang gulong at mahirapan tayong i-pull out sa mga darating na panahon. Wag na wag niyo pong lalagyan ng thread, ng grasa ay yung pinaka-thread ng nut na pang-lock sa ating gulong. Kasi kapag yan ay nilagyan niyo rin ng grasa, ay magkakaproblema tayo. Mga Ka-Scientist, yung grasa ay malaking bagay para doon sa mga moving parts sa internal brake system natin. Kasi pag wala yan, mas madaling nauupod ang metal kasi nagkakaskasan, nagkikiskisan yung mga metal. Malaking bagay kapag may grasa kasi siya yung nagpapalamig at hindi nagkakaroon ng pagkaupod yung mga metal part. Ngayon, ikakabit na natin ang brake shoe. Panoorin nyo kung paano ikabit. Unahin nyo lang yung upper side, ipatong, may flat side dyan at saka mayroong curve, itatapat nyo lang yun at ayan na, mga Ka-Scientist. Ganun lang kadali. Ngayon naman, linisin nyo yung thread para sa nut kasi lalagyan natin ng Loctite dyan. Pero dahil wala tayong light Loctite, mga Ka-Scientist, ay asukal ang gagamitin natin bilang Loctite. Ang purpose ng asukal, mga Ka-Scientist, para hindi matanggal in the long run yung ating nut. Kasi kung mapapansin nyo, yung gulong ay nag-iisang nut lang ang hahawak sa kanya para wag matanggal ang gulong. Kaya kailangan meron siya tinatawag na Loctite. Pero sa atin, dahil scientist nga tayo, asukal ang ating gagamitin. Ayan, mga Ka-Scientist, ikakabit na natin yung gulong. Siguraduhin lang natin wala ng tubig doon sa loob ng drum brake, pati rin doon sa pinakapapasukan ng ehe. Kailangan malinis yun, malinis sa tubig para hindi magkaroon ng build up ng kalawang. At maiwasan din yung tunog, yung squeaky sound. Kapag basa kasi ang brake drum, nagkakaroon niya ng tunog.